morning mga brother and sister. Ayun o. So, nagagandahan talaga ako sa aking upuan na may nakatatak na kaskede. So ayun nga guys, andito ako ngayon sa Illinois para magkarga ng load. So ito pala yung second tawag dito, pangalawang biyahe ko. Kasi nag-deliver ako dito sa Illinois ng pangarga din. And then may pick up ako, reload, babalik ng Canada. At asan ba yun? Asan ba yun? Ayun. Yan, yung load natin ay mga brake shoe. Sira ko muna. Okay, mga brake shoe ng train. So, guys, sa aking na-obserbahan naman, mabilis yung kanilang pagbigay ng biyahe dito sa Tornado. So meron na kagad na reload, sa ngayon obserbahan ko muna. Pero yun daw mga sinasabi sa akin ng mga kapwa ko driver din na nandito na marami silang biyahe and marami silang nakukuhang miles. At ayun so kakargahan ako ngayon, then yung load ko babalik ko sa Canada or i-deliver ko ng Canada sa St. Andrew, malapit na din sa yard namin, sa yard ng Tornado Hauler. So dito na rin ako natulog kagabi guys para ma-save ko yung aking oras. So ngayon buo pa yung aking hours, hindi mo na ako magka-trip mamaya muna, pag na tapos ko ng matrapalan, and then para tuloy-tuloy yung aking biyahe at maganda yung ating takbuhan ngayong araw na to. Sana mabilis yung ating pagkarga kasi lalagyan ko muna ng tarp to. At karton tong mahirap tong trapalan kasi karton but tingnan natin kung hindi madami itong karton na to, kasi karton nga yung ating nakalagay sa pallets. And then let's see, mamaya pakita ko sa inyo yung kabuuhan na securement ng aking load. Alright guys, doon pala ako natulog kagabi, yan sa gilid niya, madilim, pero sanay tayo sa mga lugar na ganito, kahit madilim yan, walang problema, sa loob lang tayo ng truck. So tayo natin kargahan. So ayun mga guys, 30 minutes na ako nag-aantay. Mabagal lang kasi yung kasi yung load galing sa loob at nilalabas pa pero no worries yan guys, tayo lang natin So bakbakan na naman mamaya pabalik ng stand back, Winnipeg pala, hindi na pala tayo stand back, Winnipeg na tayo. So ilan na ba yung nailabas? 2, 4, 6, 8, 10 10 pa, kulang pa ng 11 kasi 21 daw Yep, alright. Update tayo sa biyahe So nakabalik na ako, mabisaya na lang ko nakauli na ko diri sa Tornado Yard. Oras ba ako nakabalik? Alas 4 ng hapon. So ayun guys, at ayos naman yung biyahe, smooth, nakarating tayo ng maayos. And then binigyan kaagad tayo ng panibagong trip papunta ng Regina. Malapit lang guys kasi dapat makabalik ako ng Friday or Saturday para mag-reset, makasama ko yung pamilya ko, diba? Yun maganda, hindi yung puro biyahe ka at doon ka pagpaparesitin sa labas. Mas maganda na mag-reset sa pamilya, sa bahay, So yun ang gustong ibigay ng Tornado sa driver, right? Kasi
Sa ibang company hindi yan maibibigay na pag resitin ka sa bahay. Ang ngipin ko. So yung iba nagre-resit sa labas at ayun, pag nag-resit ka sa labas minsan hindi ka nababayaran. So mas mainam na mag-resit sa bahay kasama pa yung pamilya kahit hindi ka bayad, no? Di ba? Yun maganda. So ayun, at oras ngayon guys, alas 6 na ng gabi. Inaantay ko yung aking anak na dumating para sunduin ako. Malapit lang yung bahay namin dito guys, nasa 12 kilometers lang. At darating na siya mga alas 7. So siya na ang susundo sa akin pag once na dumadating ako. Muabot ko kapuyag Tagalog. Oy, muabot ko din sa garahe. At ayun, pakita ko sa inyo guys kung unsa ang ako ang load karong sa next biyahe ko. Alright, tara. So ayun guys, tahimik na dito dahil nag-uwian na yung mga driver. So doon ang paradahan ng guys na sasakyan. Babiyahe na ata to si Insan, no? Yan, si Insan na, babiyahe na ata. Bakit nag-ilaw-ilaw si Insan? Bakit ka nag-ilaw-ilaw, Insan? So, dito banda, meron ding si Insan na naka-short lang. So, baba ata yung kanyang trailer, no? Yung tanggalon. Then, ginaayos pa nila ang ilahang yard, guys, no? Ayan, naayos pa nila. So, ayun, gawas na guys. Tara. So yung mga guys, gabi inakaron. So muna itong load guys. Yan muna itong load. Upat ka equipment na dairy. So i-deliver ko rin sa sa Regina na ako i-deliver. So secure na secure, no? At ayun, ugmay ako ni Idagang guys. Wala na ko oras sa driving. At ikapoy na pug ko. So iba na ang color sa tuwan truck. Dili na green or black green guys, no? Guys, ang anak ko nagpaabot yung guys, dugay kayo maabot. So yun muna. Hey guys, update tayo sa biyahe ko dito papuntang Regina. At kakatapos ko lang kumain, tapos bigla sumakit yung tiyan ko. So andito pala ako sa isang timbangan guys, no? Dito sa Musumin, sa Saskatchewan. Yan, ito yung paligid guys, no? May garden dito. Ayun, no? Lakad-lakad mo tayo saglit guys, kakakain ko lang. I see. Yan, timbangan yan guys. Yan, timbangan. Napakatahimik dito, no? Alright. Ikutan natin saglit yung load. Sana may washroom dyan na makagamit, no? Sakit ng tiyan ko. Sana meron. Tahan natin doon kung meron ba. Sumakit ang tiyan ko. The next day. So ayun guys, update tayo sa biyahe. So ayun, andito ako sa Balgonie, Saskatchewan. Kakarating ko lang guys, no? At malapit na rin dito yung aking delivery. 19 kilometer. At ayun, nasa paradahan na tayo, no? So ganito yung position ko guys, no? Pinasok ko yung aking ulo. Maganda kasi pag pinasok mo yung ulo,
wala ka ng problema, atas ka na lang, no. At ayan, may katabi na ako dito sa gilid, reaper band. Ganda lang panahon ngayon dito guys, oh. Mainit pa. Ay, ikutan natin saglit yung ating load. So wala naman tayong problema, wala ata nabasag na salamin, walang nalaglag. At maayos naman yung pagka-secure ng load. Hindi tayo tawag dito, naghigpit ng load. Mahigpit siya. Magaling tong driver dito na nag-secure, no. Maganda pagka-secure niya. At ikutan natin dito sa likuran, check natin yung gulong. 3 hours later. Good morning mga higala. Ayun o, magpura kong mata. Ayan, hapon pagtibag hapon. So ako na yung i-check na yung ako ang trailer, no, maligid ba? Hindi nagugot pa kong kamot. Okay, para mabiyahe na ta. So logic ko muna, ikutan yung trailer. Tara, samahan nyo ako. Kanindot sa Kabuntagon guys. So diri ako sa Balgoni karon. Ano lang to guys, visual check lang. Hindi nang visual check, kaya naman tayo pamalo. Ayan, check natin yung ating pin sa quick well. Ayos naman, baka hinila ba. Yan, Flying J Balgoni. Okay, kompleto naman ang kadena mga amigo. Nalagi pambunal, sa ligid ba. Big freight, amigo na to. Naka-jacket pa ako ng big freight ba. Uy, big freight. Saan punta mo, freight? Galing ata sa loob dyan. Biyahe na. Alright. Well, good. Wala tayong problema. Okay. Right guys, time to go. Ito ang laban natin. Lumaki sa Mindanao, simpleng pamumuhay. Laging may ngiti kahit gutom ang tiyan. Bibit ang pangarap, lakas ng loob dala. Sumabak sa abroad, di alintana ang dusa. Trucker sa disyerto, init man o ulan. Kahit puyat o lilang, di pwedeng mahinto yan. Tigas ng manibela, parang bakal ang kamay. Sa bawat kargada, pamilya'y nasa isipan tunay. Marvel, Marvel! Bisag na trucker, kahit saan, kahit kailan. Tuloy ang laban, walang atrasan. Marvel, Marvel! Pusong palaban, tugoy kayong manggi. Sa gulong ng buhay siya ang kapitan. Boom, boom. Kalsada ng Amerika o sa gitnang silangan. Kabisado ang ruta, parang linya ng palad. Pulong ng makina, musika sa tenga. Di niya alintana kahit gabi mahaba. Walang iwanan, pamilya laging priority. Ipinapadala sweldo kahit siya'y pagod na heavy. Hindi celebrity pero bayani sa bayan. Si Marvel ang pista, trucker walang kapantay. Kahit malayo, puso'y nasa Pinas. Nagtatrabaho para sa bukas. Dalay sakripisyo, tinitiis lahat. Para sa pamilya, siya'y kumakagat. Laban lang, kahit walang yakap. Sapat na ang awak, basta sila'y ligtas. Marvel, Marvel! Bistak na trucker, sa dagat ang luha siya'y manlalag. Marvel, Marvel! Pusong palaban, bakang kabayo, pangarap ang laban.
Bigat ang tuko, tarap ng landas, buhay mo bagyo, di basta-basta. Tuloy ang biyahe, kahit gabi, para sa pamilya, hanggang huli. Yo! Turn left on Highway 46. Marvel, Marvel! At 12 hours and 58 minutes of remaining drive time. Turn right at the traffic light, then enter the roundabout. At the roundabout, take the first exit to Highway 1. The next day. Guys, mayang buntag, no? So, nako din sa Regina, sa front, para mag-pick up ng load. So, ano pala to? Hindi pa na-secure yung load. And, ayun guys, ay aking easy secured itong load na ito. At ito, papakita ko sa inyo, no? Alright, ito, napakataas din, no? At medyo delikado, no? Ayan, yun nakikita nyo guys. Oh, I need to secure ng maayos to. Itong trailer na to, nahila ko ay puputulin ko. Pinutol ko na. At ito naman yung aking hihilain. Papuntang Winnipeg. Pag-iisipan ko muna ng maayos, no? Dahil dito biro. Hindi biro ang isecure tong mananap na ito. At kailangan ko ng, wala pa naman akong manual na ano. 1, 2, isa lang may lagay dito Ayan o. Snack ko naman ay. Sana'y meron tayong yung manual na panglagay sa ano harapan, kaso wala tayo. Tatlo lang ang ano dito available. Bakit tatlo lang? Dapat sana 4. Shit. Delikado kasi ito guys. Delikado tong securement. Kailangan pa natin lagyan ng ano to, cover. So
Kagapang-gapang tayo dito. Kailangan natin ng ganito. Hingi tayo sa forklift. Kasi hindi biro to ha. Hindi biro mag-secure ng ganito. Anak ng kamuti to. Tibay naman to. Shit. Pero basic yan. Kayang-kaya natin yan. Well guys, nakargahan na ako guys. Bugbog ako sa securement dahil may pitong safety. Hindi talaga yung aking pagka-secure ng aking load, no? At ito yung guys, pakita ko sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 box. Then may gulong dito 1, 2, 3, 4. Tapos 6 na tarp. Ay matindi ito. Napagod talaga ako ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa 10 gulong lahat, no. Bilangin natin baka mawawala tong gulong na to. Pero ito hindi naman mawawala ang gulong na to. Kasi naka-cover naman to. Posible naman malaglag yan. Pero mas maganda lagyan ko ng bungee dyan mamaya. Ayan guys. Ayos naman yung securement natin. Tibay naman yun. So ayan, hindi kaya malaglag ka dyan. Naipit naman yan. Hindi na yan. Imposible malaglag yung gulong na yan. Alright, double check na natin. Well, ako yung travel guys pa puntang Winnipeg. Ayun, tara, bayan nyo ako.